Hello, yo, future architects of the Pilipinas. Namamasko po at malapit na po ang exam. Kaya ako'y nagmamadali o naghahabol din makapag-upload ng mga practice questions hoping na makatulong no, sa board exam yon itong January. So yun, ito ay mga practice lang, boys and girls. Okay, so okay siya kung alam mo yung sagot. Okay din kung hindi mo alam kasi somehow matututunan mo kung ano yung tamang sagot. No? So malapit na yung exam, medyo marami nang nagmamadali. No? Yung mga estudyante ko sa CDEP, minsan mo na-overhear ko na dami ko pang aralin. Parang lahat naman yata kayo ganun. Okay lang, no? Okay lang. Basta enjoy nyo lang yung journey of learning. So let's proceed. Number 1, what is the traditional length of an aluminum section found in the local market? A, 16 feet, B, 20 feet, C, 21 feet, D, 25 feet. Ang sagot ay 21 feet. Yan yung masabi natin na locally manufactured. No? Pero meron ka rin naman makukuha na aluminum section of the same section na 20 feet. Kaya madalas yung mga ganon ay say from China, ganyan. Siyempre, meron din ibang mga aluminum sections na may iba-ibang length. No? Say 8 feet, 10 feet, 12 feet, ganon. At marami rin klaseng aluminum section. Parang ang ano is dami kong ano, no? Anyway, sorry. Basta yung mga local sections, mas mahal sila compared sa ayun, yung kunya kung bibili ka, mas mahal yung from China. At usually mas makakapal yung gauge o yung thickness ng walls ng section ng locally manufactured. So sa inyong mga future projects, better na humingi kayo ng profile sa inyong contractor o kaya coordinate kayo sa napusuan yung supplier, ganyan. Ilagay nyo na sa specs kung ano yung thickness na gusto nyo. Okay, so number 2. So number 2, thickness of CHB except A, 90 mm, B, 140 mm, C, 120 mm, D, 190 mm. At ang sagot ay 120 mm. So, bakit? Di ba, dito sa atin, ang usual na thickness ng mga hollow blocks ay 4, saka 6. Although meron ding 5, meron ding 8. Actually, meron din 3 Pero sa mga hardware, ang pinaka-common ay itong dalawa. Yung ibang mga hardware, meron din silang D5. Pero wala nitong dalawa. May bili ka kay Jackbuild, kay Allied, ganyan. Posible meron sila nung D3, pati yung D8. So, pagka, say, kinonvert mo yung 4 inches, siyempre 100 mm yun, 150 yung 6 inches, ganyan. Ngayon, hindi lahat ng hollow blocks na mabibili mo ay eksakto sa sukat. At mangilan-ngilan o kadalasan, ang bawas sa nominal thickness o yung original thickness ay mga 10 mm. So, kaya dito yung 90 ay 100 mm, yung 140 from 150 mm, yung 190 is from 200 mm which is 8 inches. Yung 120, kung binuwasan niya ng 10 mm, mga 130 mm. So, walang ganung hollow blocks, kaya ang sagot ay C. So, bakit dito sa picture ko ay hindi 190? Nandito pa yung 190 Mga 195 siya, ganun, no? Mapapasin nyo. Pero hindi pa rin siya eksaktong 100 mm o 4 inches. Swerte yung, ibig sabihin, maganda yung quality ng hollow blocks na ito. Actually, parang kung tama ang recollection ko, ang base sa ASTM, dapat maximum na yung bawas sa nominal mo ng 6 mm. Yun yung alam ko. So mas mas konti yung bawas, mas okay. Ngayon, medyo malas-malas ka pagka yung nabili mo, say yung 100 mm na supposedly dapat 90, okay ka na doon, mabibili mo 85 mm o kaya
70 mm, ganyan, no? Kasi merong mga ganun. So, maganda rin, namimili ka ng, o yung contactor mo, maganda yung makukuha ng hollow blocks, no? So, yun. So, aralin nyo pala yung mga medyo sikat na nagsusupply ng hollow blocks. Kanya, yan, medyo sikat siyempre si Jack Built. Hindi pa yata tayo buhay, nandyan na yan. Anyway, so, number 3. Ano ang kapiranggot? Equivalent ng kapiranggot in inches. A, 1/8 inch, B, 1/2 inch, C, 1/16 inch, D, 5/32 inch. Ang sagot ay ba't ayaw? Yun, sorry, na-delay. So, ang sagot ay 1/2 inch. Yan. Ang kapiranggot. So, itong image na ito, nakuha ko sa Facebook page ng NCCA. So, ang isang dangkal ay 8 inches, ang isang talampakan ay 12 pulgada, ang isang dipa ay 68 inches. So, tapos yung bisig ay, 16 inches. Actually, hindi ko alam yung bisig eh. No? Ayun, so, yung dangkal, bigla ko lang naalala. Nung medyo bata ako, dahil 47 years old ako. Minsan, iniipon ko yung mga dyaryo na binibili ng father ko eh. So, may mga yung nagbobote dyaryo, ganyan. So, pwede kang magbenta sa kanila. So, yung bentahan, kada dangkal. So, dadangkalan ng bibili yung dyaryo mo. Ayun. So, kunyari, piso kada dangkal, gano'n. Anyway, bigla ko lang naalala. Dapat wala naman yun. Anyway, makwento talaga ako eh. Alam niya ng mga estudyante ko. So, pasensya na dun sa mga hindi sanay o hindi ako kilala. Anyway, so number 4, actual thickness of gauge 24 pre-painted long span roofing sheet. A, 0.35 mm, B, 0.4 mm, C, 0.5 mm, D, depends on the manufacturer. Ang sagot ay ayun. Ngayon, ito yung choices, no? Kasi bakit depends on the manufacturer? Kasi yun talaga eh, no? Di ba alam natin, parang ang gauge 24, kung titignan nyo dito sa table na nakuha ko sa internet, mukhang reliable naman siya. Yung 24, pagka galvanized sheet, yung mm niya ay 0.7. Pagka aluminum, 0.5. Pagka stainless, 0.6. Ganun. No? Pagka yung sheet metal o mild steel ay 0.61. Ganyan. No? So, dito sa atin, yung gauge 24, pagdating sa roofing sheets, ay 0.6. Ngayon, wala yung 0.6 eh. Diba? Yung gauge 26 ay 0.4. Ganon, no? Ngayon, sa roofing yan, roofing. Pag sinabi roof, ayan. No? Anyway, sorry. Ngayon, based sa medyo mangilan-ngilang kong taon na experience, minsan, ang isang supplier o manufacturer, yung thickness nila ng 26 ay 0.5. Minsan ganon. At may na-encounter pa ako, alam ko sa Batangas yun eh. Yung kanilang gauge 26 ay 0.35. At meron din akong na-encounter na 0.38. Kaya nga, kung ganito yung setup ng tanong, ito yung medyo in general o medyo safe. Diba? Pero kung kunyari, nandun yung 0.6, edi mag 0.6 ka na. Kasi yun naman talaga yung somehow yung, ayun. Okay. So, ngayon, teka, baguhin ko lang, no? Hindi ko baguhin. Idagdag ko lang. Pagka-specific na sinabi yung material, no, pwede nyo gamitin yung naka-indicate dito sa table na binigay ko. Pero pagka kunyari, in general lang, gauge 24.6. Yan, no? So, pagka gauge 26.4. Actually, dapat nga 0.45 yan eh.
Anyway, tingnan nga natin yung 26. Ayun, no? Ayun, no? 0.45. Diba? Ayun. Pero yun nga, sa roofing local, 0.4 yun and 0.6 yung 24. Okay, so next. Sorry, dami kong sound. Number 5, a beam with thickened support or base. No? A, hunch beam. B, cantilevered. C, stiffened beam. D, plated beam. Ang sagot ay, ayun, si hunch o si A. Itong tanong na ito ay pinasagot sa akin ng mga estudyante after nung pre-coaching namin. No? Habang nagpapahinga ako, ganun talaga sila. Habang nagpapahinga ako, doon nila ako. Anyway, dito lang. So, bakit bakit yan yung sagot ko? Bakit? Doon sa tanong nila, wala ito eh. Invento ko lang yan. So, hindi ko alam kung ano talaga yung kasama sa choices, no? Pero ito lang daw yung alam nung, ayun, yung nagtanong o doon sa listahan nila ng mga itatanong. Yung cantilevered beam, di ba? May cantilevered beam tayo na parang, ayun, pag ganun siya, di ba? So, ito yung parang naka-hunch. Okay? So, kaya ito yung sagot ko kasi yung cantilevered beam, pwede namang hindi ganito yung profile mo. O thickened yung support, ganyan, o yung base. Okay, so pwede kasing yung cantilevered beam ay isang parang conventional beam lang na section na rectangular. Hindi tulad nito, automatic, ganyan siya. Kunyari, say, reinforced concrete yan. Na beam. Pwede rin na, kunyari, I-beam yung, naka-steel ka na I-beam. Tapos, lagyan mo ng plate na ganun. Hunch din yun. Kaya, parang automatic pagka ganun. Okay? Okay, kaya hunch yung sagot ko. Okay, so number 6. Number 6, admixtures used in producing high-strength concrete. A, accelerator and plasticizers. B, super plasticizer and reducer. C, pozzolan, accelerator and super plasticizer. D, super plasticizer and accelerator. Ang sagot, ayun, letter B. No? So, ang super plasticizer, siyempre yung, di ba meron tayong yung accelerator, ayun, nandiyan pala, isa sa mga choices. No? So, ang ginagawa ay parang dinidelay yung setting o hydration process. Ganun, no? So, ngayon, para nga magawa mong maibuhos ng tama, ganyan. Ayun, kasi pagka-accelerator, parang, ayun, pinapabilis mo yung setting o hydration ng concrete mo. So, pagka in-accelerate mo ang setting, edi ma-accelerate din yung hydration, ma-accelerate din yung, kumbaga, yung hardening and eventually, yung curing mas shorter kasi accelerated yung hydration mo, no? Ngayon, yung super plasticizer naman ay, ayun, yung ibang tawag dyan ay water reducing admixture. So, di ba, siyempre, pagka dinilute mo yung simento o yung concrete mo with water masyado, mawawala yung tapang niya, ganyan, no? So, para maging somehow malabnaw siya nang hindi nagdi-decrease yung strength, ay, ayan, gagamit ka ng super plasticizer. Okay? So, bakit? Kung nandyan yung super plasticizer and accelerator, maganda pa rin yung reducer. Okay? Okay, so, parang combination ito. Isang produkto lang ang mga ito. Okay? So, next. 7, also known as cement matrix. Ito mga to. Yung ganitong tanong, kailangan medyo nabasa-basa mo ganyan, no? So, A, plaster, B, grout, C, stucco, D, mortar. Ang sagot ay mortar. So, by the book yan. Ngayon, usually, di ba, ang
may iba-ibang mixture ang mortar. Ang placer, pero ang basic is 1:3. Ganyan, no? Okay. Next. 7. Tapos na pa tayo. 8 na pala. I'm sorry. Line side is covered by A. Philippine Electrical Code Part 1, B. Philippine Electrical Code Part 2, C. Philippine Electrical Code Part 3, D. Philippine Electrical Code Part 4. Ang sagot, letter B, Part 2. Ngayon, yung Philippine Electrical Code ay meron lang dalawang parts, no? Si Part 1 at si Part 2. No? Yung Part 2, yan yung transmission, generation, mga medyo nasa labas ng mga projects nyo. No? So, yung Part 1, medyo nakafocus sa building circuitry, wiring, ganyan. Okay? So, pag sinabi nating line side, parang pwede yung sabihin na from the supply, ganyan. No? So, pag sinabi mong load side, ay distribution o yung part na kakain o yung susuplayan mo. Kunyari, yung basis mo, yung distribution panel mo, no? Ito kunyari yung feeder line mo. Tapos ito yung papunta ng mga branch circuit mo, ganyan. Itong part na ito, yun yung line side. Tapos yung part na ito, yun yung load side. Okay? So kunyari, ito yung electrical post o pedestal mo. Ito yung service entrance mo, ganyan, no? Ito ngayon yung line side, and then yung papunta na papasok doon, yung ngayon yung load side, ganyan. Okay? Okay. Number 9. Which will be the least considered when locating and providing a floor cleanout? A. Pipe diameter, B. Pipe total length, C. Roughing in, D. Maintenance. Ang sagot, ayun, may delay Anyway, pipe diameter, no? So, bakit kailangan i-consider yung length? Di ba, based sa plumbing code, kailangan kada 15 meter na haba o run basta yung haba ng tubo mo, dapat meron kang clean out, no? And then syempre kailangan mo rin consider yung roughing in, yung paano mo siya ilalatag, ganyan, no? And then syempre kaya ka nga mag-floor clean out, isa siyang access point sa iyong system, just in case kailangan ng maintenance kung sakaling nagbara-bara. So kahit na ano pang diameter nung pipe mo, kailangan i-consider yung tatlo na nandyan sa choices. So next, number 10. Location of wall footing reinforcement for exterior walls. A. Top, B. Bottom, C. Top and bottom, D. Anywhere. Excuse me. Ang sagot, bottom. Bottom bars lang ang sa wall footing, di ba? Mapa pang exterior o pang interior. Andun lang yun. Sa baba lang siya, di ba? So, bottom bars lang yun. Meron lang sa bottom bars natin, meron kang continuous na longitudinal, and then meron kang mga traverse bars. No? Ang basic ay, ang minimum diameter, mga 10 mm lang. Okay. 11. Deadline of payment ng amilyar. A. December, B. January, C. March, D. April. Ang sagot ay January. January din, yung mga pagre-renew ng PTR, no? O yung professional tax receipt na kinukuha nyo sa, kung saan kayo nagtatrabaho, kung saan kayo naka-reside, ganyan, no? Option yun. Ngayon, yung PTR, dapat by the end of January, na-renew mo na. At kadalasan, ihingin yung old PTR mo, including your PRC license o ID. No? Ngayon, pagka
ito kayo na siyempre ang exam nyo ay January and then most probably makapag-taking kayo say earliest late February o March, ganyan, o pwedeng umabot ng April, depende sa PRBOA. Hindi naman kayo magkakaroon ng penalty kahit na lumagpas pa kayo ng deadline na January, end of January, January 30. Di ba? Ang kailangan nyo ipakita, siyempre, nandun sa lisensya nyo, makikita doon yung registration date. So, malalaman ng kung saan kayo kukuha, kakapasan nyo lang. Pwede nyo sabihin. So, wala kayong penalty. Pero, pagka kunyari, ayun, nakuha nyo na yung ID nyo, ganyan, no? Napag-go-taking na kayo. Siyempre. Pero hindi kayo kumuha ng PTR, kumuha pa lang, nakakuha kayo ng January 2026, may penalty kayo. Okay. Ayun. Dati nga, dito kasi ako sa QC kumukuha. Dati pwede yung photocopy lang ng old PTR. Ngayon kailangan na yung actual. Na kumaga, ayun, hindi na nila inaalaw. Pwede bang, may tanong dati sa akin na, kunyari, sir, last year kumuha ko sa Makati. Ngayon, sir, gusto ko sana kumuha na lang dito sa amin, sa Pasig. Okay lang ba yun? Okay lang. Basta dala mo pa rin yung old PTR mo from Makati. Okay? Ang amilyar pala, di ba? Sa lupa yan. Usually, pagka may mga projects kayo na new construction, hinihingi yan isa yan sa mga requirements sa pag-apply ng building code. Building permit. So, tatanungin nyo yun doon sa client nyo kung available. Okay, so next, number 12 na. Number 12, which Philippine timber species the heaviest? A. Toog, B. Kamagong, C. Magkono, D. Bagtikan. Ang sagot, Magkono, o yung iba ang tawag ay Mangkono. Namumulaklak din ito, no? So hardwood siya. Okay, so ito yung Magkono, ito po yung Toog, o minsan ang tawag ay Philippine Rosewood, and then yung sa dulo si Bagtikan. Hindi na ako naglagay ng Kamagong. Si Magkono ay considered na tawag ng iba, Philippine ironwood, sobrang tigas daw. So mas matigas pa kaysa sa Kamagong, no? Okay, so, yun. So, heaviest na at the same time, hardest of all. No? So, yan. Number 13, most flexible and waterproof material for roof eaves. A. Gypsum board. B. PVC spandrel. C. Fiber cement board. D. Aluminum spandrel. Ang sagot, ayun, si PVC spandrel. Flexible eh. So, hindi naman flexible yung gypsum, pati yung FISM, lalo na yung aluminum spandrel. No? Originally, ang spandrel na term ay para sa aluminum sections. No? So, medyo napapalitan ng karamihan ng yung mga PVC. So, siyempre, waterproof din yung PVC. Okay, so next, actually, sorry. Yung mga ito, pwede mo namang gamitin din pang indoor, hindi lang sa eaves. Okay, next. 14, lighting temperature for board exam review o pagbabasa ka o nag-aaral ka. A, 1,800 to 2,000 K o Kelvin. B, 2,000 to 3,000 K. C, 3,100 to 4,500 K. Then D ay 5,500 K. Ang sagot ay ayun, ay dapat cool white. Okay? Yung mababa dito, yun yung warm. Yung mas mataas dyan, yun yung day. Yung 5.5, alam ko, parang kulay talaga ng overcast na langit o sky. Okay? Yung K is for Kelvin, correlated color temperature. Okay, number 15. What commercial paint is not applicable for exterior application? A. Acrytex. B. Wallguard. C. Healthy Home. D. Permacoat.
Ang sagot, ayun, si Healthy Home. Pang-indoor lang po itong gawa ni Boysen. No? At pagka binili mo, kada galon may pagpipilian ka na iba-ibang kulay. Okay? Medyo mas gamit yung permacoat latex o acrylic latex. Pang indoor-outdoor yan. Excuse me, yung wall guard usually ginagamit sa exterior. Si Acrytex, madalas din pang exterior. Pero lahat ng nasa choices, pwede naman pang indoor. Okay, o pang loob. So, next. 16. Water stops are also known as A. Clay stops, B. PVC stops, C. Water bars, D. Concrete weather strips. Ang sagot, ayun, water bars. No? Itong nakikita nyo yung image na kuha ko sa internet, bentonite base yan, parang clay. Pero ang common na material ay PVC material. No? Pero hindi sila tinatawag as PVC stops. Okay, ngayon, yung weather strips, madalas natin na-encounter ito sa doors and windows. Na ang purpose, tulad ng mga water stop, para hindi makapasok yung moisture o yung tubig. Okay, so, pagka sa mga reinforced concrete walls na below ground, ganyan, retaining wall, nagputol ka ng buhos, footings, nagputol ka ng buhos, ganyan, madalas ginagamitan ng water stop. Pwede ka rin naman actually gumamit yan sa mga roof deck, ganyan, no? Pero in between floors, bihira siya magamit. Maganda, meron. No? Pero ang usual kong na-encounter dito sa practice, mga structures below ground. Swimming pool, ganyan, cistern, retaining wall, etc. Okay, 17. Who prepares the cutting list of steel bars? A. Architect, B. Engineer, C. General contractor, D. Subcontractor. Ang sagot ay si GenCon. Sir, paano kung sa project, si GenCon, may subcon. Ngayon, si subcon ang gagawa ng cutting list. Pwede naman. No? Pero, yun nga, maraming klaseng subcon. No? Na pwede may subcon sa bakal, may subcon sa painting, sa electrical, ganyan. Pero yung isa lang ang GenCon mo. Kaya, ang GenCon yung sagot. Ngayon, si GenCon, pwede siyang may engineer. Si GenCon, pwede siyang may architect na atasan niyang gumawa ng cutting list ng rebars mo. Pero ayun, GenCon yung sagot based sa choices natin. Okay, number 18. Who is responsible for ensuring the proper alignment and dimension of the elevator shaft? A. Project engineer, B. Project architect, C. Generator. Sorry. General contractor, D. Elevator supplier. Ay, Lord. Okay. Ang sagot, ayun, si GenCon na naman. No? So, siya yung maninigurado na yung nandun sa shop drawing o details na provide ng elevator supplier sa iyo bilang arkitekto, na pinasa mo rin naman sa structure engineer mo, ganyan, dapat masigurado na tama yung dimension at dapat nasa tamang vertical alignment. Kung hindi tatanggapin nito yan. So, hindi sila mag-uumpisa mag-install. So, kailangan i-accept muna ni supplier yung shaft mo o yung hoistway mo. No? Okay. Next. 19. LED lamps lifespan can be drastically affected by on-off cycling. A. Yes. B. No. C. Some brands. D. Confidential. Ang sagot, no. Yan yung isang advantage ng LED sa ibang mga ilaw, no? Tapos, ang LED, pagka, ayun, medyo nabagsak, hindi naman nabagsak na, no? Sabihin, parang shockproof siya somehow, no? Tapos, hindi umiinit, ganyan. At syempre, mas energy efficient. Kung i-compare natin sa incandescent, sa CFL, sa fluorescent, okay? Yung mga yung mga nabanggit natin mga ibang ilaw, pagka on-off ka, masiiksi yung buhay nila.
Although nakakatipid ka ng kuryente. Sabihin, mas maiksi yung pag-produce nila ng lumens o ng liwanag ng buhay. Okay, so number 20. Identify LED type. A, LED bar. B, LED tube. C, LED batten. D, T5. Ang sagot ay batten. Ito yung mga salpak-salpak ka na lang, ganyan. No? Yung LED tube, ito yun. Yung tube lang, ganyan. Parang fluorescent tube, di ba? Wala pa ako na-encounter na term na LED bar. No? At yung T5 ay para yan sa diameter nung tube mo. No? Mapa fluorescent tube o LED tube. Ganun. So, ang tawag dito ay LED batten. Minsan ito ay plastic, minsan salamin. So, install mo na lang yan. So, yun. Last na yun. Pero iwan ko lang sa inyo ito. Let everything happen to you, beauty and terror. Just keep going, no feeling is final. Nakita ko itong quote na ito nung binalikan ko, pinanood ko ulit yung Jojo Rabbit. No? Napakaganda na parang reminder na ano man ang pinagdadaanan natin ay kaya nating nagpasan, just keep moving forward, ganyan. Kayong mga nagre-review, kabado man kayo, pressured man kayo, stress man kayo, hindi yan magtatagal. No? Nandyan lang yan. Palitan nyo lang siya ng kabaliktaran. Mas gugustuhin yung maramdaman. No? O kunyari, kinakabahan ka, takot, ganyan. Siguro, parehas lang naman daw yun. Sabi ng mga magagaling na tao, ang pakiramdam ng takot, kaparehas lang ng pakiramdam ng excitement. Ganun. So, palitan mo lang. At syempre, yung pagdarasal ay malaki ang tulong. So, congratulations, architects, in advance. Expect na bibiyayaan kayo ng Panginoon. Angkinin nyo na. You decide, sabi nga na magiging lisensyado kayong mga arkitekto this January. Okay? Congratulations ulit sa inyo. At siyempre, thank you sa lahat ng nagpapasalamat sa mga comments, mga nagla-like, ganyan, share, subscribe. Ang purpose ko dito ay makatulong. Hindi parang sumikat. Yun lang. Kasi nga, hindi ko lahat nagiging estudyante. At siyempre, tulong din ito hopefully sa mga estudyante ko. At another purpose ay para ipaalala sa ating lahat na God is always good. No matter what. Okay? Ayun. So, God bless you all. Siyempre, peace be with you. Maligayang Pasko at maligong bagong taon.